Ipapatupad ng bagong liderato ng Philippine National Police ang pagbalasa sa hanay ng pulisya. Ito'y kaugnay pa rin ang hangarin ng PNP na matiyak ang malinis at maayos na midterm election. Ayon kay PNP Chief Alan Purisima, unang tatamaan ng pagbalasa ang mga police officials na may kamag-anak na tatakbo sa eleksyon. Alam natin ang report mula kay Alvin Baltazara. Mga opisyal at police personnel na may kamag-anak na tatakbo sa susunod na taong eleksyon ang unang tatamaan ng reggaeton sa PNP na tiniyak ni PNP Chief General Alan Purisima na aarangkada sa lalong madaling panahon. Ayon kay Purisima, una din sa mga mahagib ng balasa ng mga opisyal na kanilang malapit sa mga politikong tatakbo sa susunod na taong halalan. Punto ng PNP Chief, ang iniiwasan nila dito mga politiko sa nakatakdang halalan, kaya't pagtiyak nito kanilang ikakasa sa lalong madaling panahon ng reshuffle pati na ang mga ordinaryong pulis na nakatalaga sa mga police station. Actually, the concentration of the reshuffle is yung magtatapos ng 2 years kanilang termino, yung mga may kamag-anak na tumatakbo sa politika na they can affect the influence the result of the elections, yung mga identified personnel na sa mga politicians na masyado na malapit to the point na nagagamit na sila, aalisin natin lahat yun. Kaugnay nito'y pinasisilip na ni Purisima ang mga opisyal gaya ng Chief of Police at Provincial Director, partikular sa kung gaano sila katagal sa kanilang assignment at mula dito'y madetermina kung kailangan silang mailipat. We will check with the DPRM yung number, but there are many personnel that will be affected. Nanawagan din ang pamunuan ng Philippine National Police sa Commission on Elections sa COMELEC na kung maaaring maibigay sa lalong madaling panahon ang kailangan nilang budget, lalo't ngayon pala ay nagsisimula na silang magsagawa ng iba't ibang operasyon na may loose firearms at private armed groups. Inihayag ni PNP Controllership Chief Police Director Roque Ramirez na wala pa kanumang budget mula sa COMELEC silang natatanggap upang magamit sana nila sa kanilang mga operasyon. 420 milyong piso sana ang panimulang pondong kailangan nila. Ayon na rin kay Ramirez na gagamitin sa sinisimula na ngayong Oplan Katok o house-to-house notification sa mga gun owners na hindi pa rin nakapagpaparenew ng kanilang mga lisensya. Yun ang dapat ipapag-usap po natin sa kanila na kung maaari, mas maaga nilang maibigay yung pondo para at least maibigay po natin ng kaukulang financial at saka logistical support yung ating mga politiko. So, yun na po yung pinakamaagang pagkakataon? Depende po sa depende na po sa community yan. But continuous po yung paalam natin na may release agad ng pondo ito. Sinabi ni Ramirez na ang ginagamit nila ngayong budget sa kanilang operasyon na may kaugnayan sa eleksyon ay ang pondo ng PNP na naka-reserve na pansamantalang ginalaw muna nila hanggat wala pa ang hirit na budget mula sa COMELEC. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.